What's up mga kabsat? Bali, today gagawa tayo ng yung sinasabi nila na bangus rig, sliding sinker na bangus rig. So, bali ito yung mayroon siyang sinker sa ilalim dun sa main line. Nakakunik yung bangus rig po. So, tawag nila rito is bangus rig with sliding sinker o rolling sinker. So, yun. So, mga gamitin natin, meron tayo ritong monofilament. Yan, monofilament. Nylon line, monofilament line na depende kung ano yung gusto nyong gamitin. Yung iba gumagamit ng 40 pounds, 50 pounds, 60 pounds, 70 pounds. Depende po yung sa tingin nyo na meron kayo. Pero kahit pa paano sana, makapal-kapal lang ng konti. Huwag naman sobrang kapal. So, ito yung gagamitin natin is ano to? Wala kasi ako eh. So, gagamitin natin is 80 pounds na monofilament. Wala kasi akong mas mababa na pounds eh. So, ito lang yung ginagamit ko. So, pwede kayong gumamit po. Kanya-kanya po ng ano yan. Kanya-kanya ng preference. Baka sabihin nyo, ito gagamitin nyo rin po. So, wag po ganon. So, tayo rin po yung magtingin kung ano yung suitable na line sa atin. Pwede yung 40 pounds, 50 pounds, 60 pounds. Walang problema po doon. Pero sa akin po kasi, ito rin yung gamit ko dati nung nagbabangos ako dati. So, hindi ko sinasabing ito yung kakagatan na linya or yung rig ko yung kakagatan. Basta kanya-kanya lang po. Ito yung para sa akin ito gamitin ko. Then, you can decide kung ano po para sa inyo na pounds ng monofilament. So, meron tayong floater. Bali, ito yung magiging floater sa ilalim. Lalabas kapag ibato na sa tubig, tataas po to. So, kahit anong floater po na pwede nyong itali na mag-hold siya para tumaas. Then, yung iba po, gumagawa po ng ganito naman. Yung meron din na merong sinker. So, ano to, custom made nila. Custom made po ng mga tropa natin to. Yan. So, yung floater na yung merong stick na black, binutas nila sa gilid dito. Yan, sa gitna pala, sa gitna. Tapos nilagyan ng sinker. So, yung sinker nyo, depende pa rin. So, ibabase nyo pa rin sa rod nyo. Dapat, yung rod nyo, kaya nyang buhatin yung kung ano man yung ilalagay nyo na sinker po doon. Na floater with sinker, yung total na weight niya. Kasi meron pa kayong ilalagay na ito sinker din po. Ito yung para sa main line. O ito yung egg sinker. Yan. So, para sa main line po ito yung magpababa. Yan. So, para siyang Carolina rig. Carolina rig na nagpo-float. Yan po. So, pwedeng yung normal na ganitong klaseng sinker na nilagyan ng ano ba to? Snap. Merong ito, yan, may plastic para hindi magasgas yung linya. Pero kung wala naman, pwede to. Kaya lang, prone kasi sa gasgas to. Prone sa gasgas yan. So, ngayon, ang gagamitin natin, ito po. Ito yung gagamitin ko. Ito kasi last time ginamit ko, napansin ko gagasgas. Although sana kung hindi sa main line, kahit lang sa nylon, pwede siguro. Pero ito yung main tool na ginagamit. Kasi may mga nabibili rin na egg sinker na merong plastic po sa loob. Pero ito yung main tool na gamitin natin. Pero sa ngayon, ito pala yung pwedeng gamitin na dalawa. Pero pag natapos yung rig ko po, ito po yung gagamitin ko. Kasi may plastic po na yan. Then, isa pa dun sa ano pala, ganito. Gumawa sila ng, yan, sample din ng floating yan ng floater na merong sinker. So, gumawa silang ganyan. Bigay rin po sa atin ito ng tropa natin. Yan. Bigay rin sa atin to. So, ganun din yung purpose yan. Tataas din po yan. Tataas. So, ito po, may rig na ako rito. Pero, ang gagawin natin ngayon po kasi, ito. Itong gagawin natin. Yan. So, sa hook naman, so, gagamit tayo ng
Kalimutan ko yung tawag dun sa pangalan ng hook na to. Chino hook. Chino hook yata to. Chino hook yata to. Pero pwede kayong gumamit din ng ibang hook po na gusto nyo po. Pero ito lang po yung gagamitin natin sa akin, which is Chino hook. Yan. So ito dun sa isang pinagbibilan namin dito is number 10. Then meron ako dito. Yan. Ito naman po number 9. Yan. Hindi magkaiba kasi sila ng manufacturer kaya minsan nahihirapan tayo sa mga numbering tsaka sa salaki. Yan. Hindi natin alam kung yan. Tapos pala meron tayong swivel snap dito. Yan. Ito yung para sa rig. Ito naman nakakonect sa mainline. Tapos, ito yung parang magi-stopper nitong ano niya. Itong yung rolling slider sinker natin. Naka mainline. Tara, let's go. Unang-una is yung floater. So, tatali muna natin yung floater natin. Kaya pala may sinker yan kasi yan yung nakakapagdadag ng layo ng bato maliban pa dun sa slider sinker. Tsaka ang purpose niya, pag binato mo, nauuna po to. So sumusunod yung sliding sinker para hindi sila magbuhol pagbaba. Kasi kung yung floater, minsan, yung floater lang na ganito, yung walang pabigat din, minsan ang nangyayari, nauuna pang binabato yung, pag binato mo, nauuna pa yung slider sinker mo kaysa dyan. So minsan nagkakaroon ng pagbubuhol. Yan. Tali natin ito. Yun. Bitin natin yung tag end niya, yung sobra. So ito na yung pinaka magko-float natin na sinker na may pabigat. So always kung 40 grams, 60 grams dapat mas mababa yung capacity nung kayang niyang buhatin pala yung sinker Kaya niya dapat buhatin. Kasi kung mas mabigat yung sinker doon sa capacity ng floater, lulubog din. So as much possible mo, mas mataas yung capacity nung kayang buhatin pala ng floater kasi dun sa sinker na nyo, ilalagay nyo. So para kayang-kaya niyang i-float yung sinker. Kasi yung slider sinker naman, bababa lang po sa pinaka bottom yun. So ang mangyayari doon, isang sinker sa ilalim na parang nagko-control nung rig mo na hindi i-anod. Yan. Tapos mag-connect na tayo nung sa first nut natin. So depende pa rin 'yan sa haba kung preference 'yan. So basta ang ano po is hindi dapat siya aabot dito para hindi magbuhol. So kayo na lang pong bahala kung gaano kalayo. Basta ang pinaka main po na iisipin natin, main factor para is mas malayo siya dun sa floater po. Yung first na hook nyo. Yan. Tapos, tinat po. Nagano po tayo ng tinat.
Tapos na po yung tinat. So, ito na yung magiging first na sa hook natin. So, putulin natin yung isang part nung linya. Yun. Tapos, dito natin ilalagay ngayon yung hook natin. First hook natin. Sa hook po, kanya-kanya rin po. Kung meron kayo mabibiling mas mamahal, mas matibay, mas maganda po yun. Tapos yung dito po, kanya-kanya rin siyang preference. May sobrang haba, may sobrang iksi. Ay, may mas maiksi po. Yan. Tapos yung dito naman, ang pagtali po natin is nail nut. Para kasi, pwede nating maiano yung lumot, maipasok at parang mailak siya. So, ang gamit natin dito is nail nut. Yan. Mga 4 to 6, 5 to 6 yata yun. Tapos, pasok nyo doon. Yan. Laing nyo. Yan. So, maganda po rito is kapag pinutol nyo yung tag-end, bali sunugin nyo po ito ng lighter para magsilbi siyang lock nitong pinaka nut nung snell nut. So, tapos yan, baba nyo. Yan, pag binaba nyo yan, tapos yun, kakaroon siya ng loop. So, ngayon, pwede nyo siyang itali dyan. Ipasok yung lumot, hilain mong ganon, tapos hilain mo pataas ito, hilain nyo, then ipulupot nyo na. So, dagdag pa yun na support, na protekta para hindi siya basta-basta malaglag yung lumot niya. So, nakasecure siya ngayon. So, nakasecure yung lumot nyo. Then, yung iba, gumagawa sila yung sa egg loop naman. Yan. Ito sa akin naman is nail nut para direct na. Then, punta tayo sa second na natin na hook natin. So, ganun pa rin. Dapat ito, yung first hook nyo, kung kayo magtatansya ng haba, dapat pa rin, hindi sila mag-abot yung hook dun sa first hook tsaka second hook. Para pag binabato nyo, hindi sila sasabit. Para sure ball tayo na yung lumot is ibababad ng maayos sa tubig. Yan. So, dapat po hindi mag-abot yung first hook sa second hook. Yan. O, tinansya na natin na hindi sila mag-aabot. Yan. So, yung proseso, ganun na naman po is gawa na naman tayo ng tinat. Three or 4 na naman po masama. Yun. Tapos, yan, pasok nga tinat, gagawa tayong tinat. Pasok nyo to. Yan. So, ito yung tinat natin.
Ganun pa rin. So, puputulin pa rin natin yung isa. Yan. Tapos, tali naman natin yung isang hook. Yan. Sa ilalim pa rin ako magpapasok. Yan. Snail knot pa rin tayo. Kailangan nyo pa rin lagyan ng basain ng konti itong ayan, yun. Ayan. Kung mapapansin nyo, lagi ako may pasobra kasi nga anuin ko ng lighter yan, sunugin ko. Tapos, nandito na tayo sa dulo. Yung dulo rin, dapat hindi niya naaabot yung paglalagay nyo po ng swivel. Yan. Yan. Gawa tayo ng loop para doon sa pagkasabitan ng swivel. Yun. Ganun pa rin yan. Putulin nyo sa tag-end. Tapos, pag tinakay ng konti, para sunugin nyo. Para meron siyang parang lalagas na lock itong nut. Pakita natin. Kunyari, ito yung line natin na gagamitin po. Kunyari, ito yung line na gagamitin natin. Yan. Main line. Ang mangyayari po dyan, ipapasok lang po natin yung rolling sinker. Yan, slider sinker. Yan. Tapos, ilalagay natin tong sa dulo. Tatali natin yung swivel po. Swivel snap o swivel, barrel swivel. Yan. So yung sa pagtatali nyo ng kasi, maraming klase ng pagtatali po ng main line to the swivel po o barrel swivel. So kung ano po yung match prepare nyo, okay din po yun. Wala pong masama doon. Kung ano yung nakasanayan nyo. Yan. So makikita nyo. Tapos, itong line na ginamit natin, lang po to for demonstration purposes lang po, for tutorial. So, yung ginagamit po natin ng konti is makapal lang ng konti dito. Makapal lang ng konti, pero hindi naman sobrang kapal. Makapal lang ng konti. Mas mataas ng konti. Yung PE niya, PE rating niya. So, mangyayari po niyan is ganito po yan. Yan. Ganyan po.
Yan. Ito yung main line. Ito yung main line. Tapos ito yung sliding sinker. Yan. Swivel. Tapos, kukonek na natin yung rig natin. Bangus rig natin. Yan. Yan. Nakikita nyo. Ito na. Ito yung second hook natin mula sa floater. Then, first hook mula sa floater. Then, yung floater natin with sinker. Kung titingnan nyo po is magkalayo yung masyadong malayo yung ano. So, hindi sila yung first tsaka second hook. So, hindi sila magpapaabutan. Yan. So, ganyan po ang kakalabasan yan. Ganyan ang kakalabasan niya. Yun, so yun, I hope sana mga kalsat meron tayong konting natutunan. So common ito, ginagamit ngayon dahil mahangin. So mahangin dito, maalon sa pinagpipisingan namin, Ornish. So ito yung mostly ginagamit nila ngayon. So maraming gumagamit ng slider sinker nga po ngayon, sliding sinker with bangus rig. Yan, slider sinker with bangus rig po. So check nyo rin po kung saan kayo hatingin nyo na mas prefer nyo ng mga rig. Pero marami rin kasing klase ng rig na po pwede naman mahuli yung bangus. Pwede kayong mag-high-low rig na may floater lang sa taas kung hindi po mahangin para hindi rin po inaalon, hindi kayo makaano ng mga katabi ninyo. So sa ngayon, ito po ang ating gagamitin mamaya pag tayo nagbangus hunting. So maraming salamat kakabsat. See you on my next vlog. Salamat!